I have accepted, sabi ng angel, yung stranger, be concerning these things, that I will not overthrow this city, the which thou hast spoken. Imagine niyo. Ganun talaga siya, ilan ng Panginoon, yung salvation sa kanya. Imbis na yung pupuntahan niya, mamaya sasabihin ko, kasali na pa sa distraction yan eh. Pero dahil pupunta siya doon, at inirequest niya, doon rin daw siya mas malapit pumunta ron. Ayaw niya pumunta sa bundok at baka may makita sa kanya, eh patayin siya. So pinagbigyan siya ngayon. Pumunta ngayon siya doon, di ba? Yung lugar na to, tinatawag itong Zoar sa 22. Haste thee, escape thither, for I cannot do anything till thou become thither. Therefore, the name of the city was called Zoar. Imagine, hindi pa rin gagalawin yung sira sa Sodom and Gomorrah hanggang di siya nakakalayo. Kanya yung kanyang lumayon sa Ebra, pero talagang dahil din sa Panginoon, yung grace nasa kanya pa rin. Di ba? Ngayon, yung Zoar po, para lang sa kalaman nyo, ito ay isa sa part ng Plain of Jordan. Andyan, 5 po yan. Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboim, and Zoar. Original name as Bella. Siya was spared dun sa magiging destruction. Kasi nga, pupunta si Lot. Pero kung hindi ito na pinunta ni Lot, sa iba siya napunta, sigurado, kasali yun. Kasi si Ryan. Kasi ang Zoar is halos parehas din ng wickedness, yung state of ng mga tao dun sa iba, sa Sodom and Gomorrah. Kaya na, at yung si Ryan, di ba yung morality nila, sira-sira na, ito yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, ganun katindi yung kondisyon ng moral value ng Sodom and Gomorrah. So imagine nyo, umalis nga siya doon, pero lumipat naman siya sa Zoar. Malapit na puntahan, pero hindi naman siya lumayo doon sa Plain of Jordan. Kaya ang intention, lumayo siya. Di ba? Ganun katigas sa ulo niya. Ganun yung choices niya. So dumating na tayo doon sa pagkakataon na umalis na siya. At nandun na siya sa Zoar. Verse 30, and Lot went up out of Zoar and dwelt in the mountain, and his 2 daughters with him, for he feared to dwell in Zoar. Ayan na naman, may takot na naman. Grabe sa bagay, hindi natin nararamdaman niya kasi alam mo, sisirain yung Sodom and Gomorrah. Di ba? Nakita mo yung judgment ng Panginoon eh. Talagang andun na yung kanyang takot, hindi na nawala. So nagbago na naman ang isip niya. He dwelt in a cave and his 2 daughters. Nakita niyo yung sequence ng mga decision making niya. Simula lang yung consequences, simula lang nung umalis siya kay Abraham. Di ba? Puro sablay na lahat. Kaya yung ating devotion, ito na yung last part ng buhay ni Lot. Nito na makikita yung kanyang failure bilang tao at saka yung kanyang failure as a father. Kaya ang title ko, Sin and Failure of Lot. Diba? Obviously, nandun yung sa verse 30, binanggit ko na nag-change yung mind niya dahil sa kanyang takot. Kaya yung kanyang isip, wala na sa hulog. Wala na kanyang mentality and emotional disturbed na talaga. Diba? Ikaw ba naman, alam ba, sisirain ito kaya itong lugar natin. Hindi ka ba mataranta? Di ba tayo matatakot? May magsasabi yung bahay niya, susunugin namin, sasabog yan within 5 minutes. Diba? Matatakbo ka, iisip mo, hindi mo na sa pupunta. Diba? Ganun yung pakiramdam na pinakikita rito na condition ni Lot, where he is already been clouded of fear, na maraming fear kanina, yung fear doon sa protection niya doon sa 2 angels, di ba? Yung fear niya na papatay siya, going to the mountain, nagbabisit niya, not thinking straight, loss of clear judgment, na-neglect niya yung part na may kasama siyang 2 anak na babae. Kung papansinin niyo, puro sarili niya lang iniintindi niya, di ba?
Hindi dapat, yung pamilya ko, pag tayo may problema ka, nagmamadali. Tingnan yung mga anak ko, yung mga ano mo. Hindi mo iiwanan yung mga anak mo. O tingnan, asawa ko, di ba? Na, anyway, wala pa tayo sa yung kondisyon eh. Pero nung ako ay nasa Payatas, nung kami, parang pa ni Rodriguez nun eh, kami i-demolish. Ganun kami nun, sama-sama. Dito, takbo tayo, takbo dito. Tapos hanggang sa may masama rin kami ginawa doon, na sumali kami doon sa mga nag-arali. Pero pinalayo ko muna yung mga ulan ko. Kaya doon nagkakalis kami ng mulo to. Kaya hindi maganda rin yung aking mga nakaraan. Ikwetali ko na pa yung pag-isis eh. Kaya gano'n. Kaya naiintindihan ko, nararamdaman ko yung kanyang kondisyon. Self-protective behavior na siya. Diba? May ina-exaggerate na yung mga bagay-bagay. Minsan nagiging overthinking na. Diba? Ganyan tayo eh. Pag may malaki tayong problema, may malalim tayo na pangangailangan, walang solusyon. Minsan, di ba, nag-overthinking na tayo eh. Teka. Anong gagawin ko? Kailangan na to. Diba? May mga ganong solusyon eh. Ganyan, di ba? Ganong pag-iisip. Teka. Wala na akong trabaho. Anong mangyayari? Ang mangyayari sa pamilya ko. Parang naka 5 months, ahead ka na agad eh. Anong gagawin ko eh, di ba? Sa eskwela, ganun din, di ba? Nag-aaral ako, bigla ko na ito. Ako, yung frustration mo, anong mangyayari sa akin? Makapag-aaral pa ba ako? Sarap mag-aaral pa pera. Di ba, mga parents, ganun din. So, pare-pares lang tayo ng kondisyon kapag may malalim na problema. Hindi lang kakabataan ang may problema. Mga magulang din. Kaya dapat iintindihin nyo rin mga kondisyon ng magulang nyo. Dahil ang magulang nyo, naiintindihan yung kondisyon at kalagayan ng mga anak. Di ba? Sa trabaho, ganyan din eh. Pag nag-declare, kagaya nung nagsara na kami, hindi pa kami nabayaran over 1 year, sabi sa amin. Sige, bahay mo tayo magtatrabaho. Totoo, before na pandemic to. Yan, pandemic na pala. Sa bahay mo nagtatrabaho. Pangangakuhan lang kami. Sige, sasahod kayo. Sige mo na, gawin nyo lang ito. Gagawin namin. Hanggang umabot ng 1 year yun. Tapos bigla na lang nawala. Hindi na nagparamdam. Diba masakit? Eh kung marami yung binabayaran ng misis, talagang iba yung pakiramdam. So ganun yung ganun yung mga fear na tao may pag mahina, andun yung takot sa sitwasyon, wala na, nag-overthinking na. Na ano niyo yung sitwasyon ni Lot? Amen po ba? The same din to, example lang din. Same kay Abimelech, yung na-discuss na natin dati. Diba? Sa takot ni Abraham, na baka patayin siya, pag pumasok sila sa lugar ni Abimelech, pinakilala niya ang kapatid niya. Si Sarah. Diba? Although kapatid niya naman talaga, pero nagsama na sila. Kasi noong panahon, pwede yan eh. So, kumbaga sa atin, legally, mag-asawa sila. Pero ginamit niya na mag-sister sila. Sa takot niya na makapatay siya. So yun din yun, out of fear. Kaya out of fear talaga, malaki epekto talaga sa atin yun. Bilang tao, bilang Kristiyano. Di ba? Sabi mo nga instead of going back to Abraham, dahil dito na siya eh. Di ba? Kung hindi compose ang isip niya, sigurado mali-mali decision niya. Pero kung siguro naging okay siya, naging compose siya, instead of going to Zoar, consequently pala, ito pala yung epekto. Consequently, yung fear niya, na nadala ng anak niya. Yung fear. Diba? Sabi sa verse 31, and the firstborn said unto the younger, our father is old, and there is none a man in the earth to come unto us after the manner of other. Di mo, ginamit niya, the man in the earth. Ang thinking niya, pag sinira ni Sodom and Gomorrah, wala nang tao, kundi sila na lang. Kasi yung pagkakasulat niya, di ba? The man in the earth. Wala nang matitira. So, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng fear na. Ano na mangyayari? Paano sila makakapag-asawa? Di ba? Imagine niyo yung ginawa niyang, hindi niya naramdaman yung mga anak niya, mayroon din palang effect yun, yung fear na yun. The fear of isolation and extinction, which perhaps Lot did not foresee. Yung mga anak niya nagkaroon ng panic attack, having a hard time to rationalize yung situation. Di ba? Yung mga babae, kung ikaw nga na lalaki, hindi mo ma-rationalize yung situation, how much pa kayo mga anak mo.
yung anak ni Lot. So hindi na, niya, ay teka, wala na, sira na, anong nangyayari sa atin? Pati mga magkakaroon ng anak, pati magkakaroon ng asawa. Yan thinking niya. Kaya mahirap talaga pag hindi nabibigyan ng guidance ang mga anak. Diba? Lot forgot to seek. Ano ba rin? Yung kanyang. So ito na, yung kanyang, as a father, ito na yung clearly Lot failed. Yung kanina, yung mga sitwasyon, nagkaroon siya ng kasalanan due to wrong decision. Diba? Wrong choices. Diba? Out of fear. Ngayon naman, Lot, as a father, clearly, nag-fail siya. He failed doon sa proper guidance niya, doon sa dalawang anak niya. Kasi, kung nag-guide niya to, kung ano ang buhay, hindi ito mag-iisip ng ganito anak niya. Sige, lasingin natin tatay natin. Kasi, wala na. Tayo na lang. Paano, baka mag-asawa ko. Hindi siya siguro, baka mabot siya sa buhay ni Noah. Mga panahon na yun, di ba? So, yun. Kung nabigyan siya ng proper guidance, Lot failed to bring them to the knowledge of God and fear God. Expectedly, kung si Lot ay lumaki kay Abraham, dapat bitbit niya pa rin yung kaalaman niya. Di ba? Kaya gusto niya lang naman sa Plain of Jordan, magandang buhay. Gusto ng business. Pero unti-unti, kinakain na rin yung ano ni Lot kasi sino na yung mga kausap niya. Puro mga wicked na. Yung kanyang mentality, yung kanyang mga ginagawa, di ba? Yung way of living nila. Pero ito pa napipigilan niya siya sa sarili niya. Kaya siguro yung anak niya nasa loob na. Kasi kung nasa labas siya anak mo, matagal nang may nangyari sa mga anak mo. Diba? Pag ito ba, ino-hold pa rin niya. Pero hindi niya nagawa na ipakilala ang Diyos. Kasi kung alam nila ang Diyos, may takot sila, hindi nila gagawin yun. Dahil very ano yung nilang ginawang kasalanan. He failed to handle fear. Diba? Nag-fail si Lot para niya i-handle yung fear niya. Diba? As a parents, or as a leader, or in charge, sa trabaho, sa church, o sa bahay, o ikaw in church, diba? You should always be composed. May mga darating na problema sa atin, sa buhay natin, mabigat. Pero dapat, compose ka pa rin. Hindi ka panic attack. Kasi kung magiging panic attack ka, kung pamilyado tapo, paano yung mga anak ko? Parang tapo. Di ba, kita niyo yung mga sa YouTube, na mga problema, ginagawa, papakamatay. Nung nakaraan, nakita niyo, bit-bit yung anak, tumalon, baka may problema siya sa pagpapakain, ang buhay niya. Dapat gano'n, di ba? Hindi, yung panahon ni Lot, mahirap po talagang ano yun, kasi iba yung sitwasyon ni Lot ng panahon at saka panahon natin ngayon. Panahon natin ngayon, marami nag-guide sa atin. Marami tayo narinig salita ng Diyos. Diba? And yet, pag dumarating tayo doon sa mabigat na problema, papanik pa rin tayo. Sila, maintindihan mo kasi wala naman siyang guidance eh. Diba? Malayo siya kay Abraham. Yun yung mga failure niya. Failure to guide, yung anak, failure dun sa ipakilala ang Diyos, nag-fail pa rin siya dun sa parents, na dapat siya compose, out of fear, matatakot kasi parang wala siyang pakialam sa dapat sinasabi niya, kami ng mga anak ko, pero hindi, isa lang, buhay niya lang, ang iniintindi niya, di ba? Ang pinakamatindi pa rin ito, na talagang nawala na siya talaga sa hulog niya, ng isip niya, yung uminom siya. Parang ang kanya, wala na, sunod-sunod, parang nagpahinga na siya, ang isip niya talaga, anak na ako, nagbigay pininom siya ng mga anak niya. Kasi kung compose pa ang isip nito, hindi trouble pa, alam niya, dapat hindi niya gagawin yan. Dapat nag-iisip siya ng paraan. Nag-iisip sa paraan, paano yung bubuhay ng anak niya. Nag-iisip siya ng paraan, paano yung kondisyon natin. Di ba? Ganun din dapat tayo sa buhay natin yan. Nire-relate ko lang, parang nakikita niyo yung comparison noon at saka yung sa buhay natin ngayon. Kasi paras lang naman tayo na mayroong experience ng mabigat na problema. Hindi lang naman silot eh. Di ba? Parang din tayo problema. Hindi natin nagkakwento ang problema natin, pero definitely, nakaka-experience tayo ng mabigat na problema. Di ba? Either financial, either emotional, hindi ka na ano ng girlfriend mo, or either family issues, work issues, di ba? Kaya ang example ko kanina, nangyayari yun.
dapat, compose. Lot forgot to seek Abraham yung kanyang care. Kasi si Abraham is the man of God. Ano ba yung proof na siya yung man of God? Ano yung proof? Ang Panginoon na nasa kanya. Sabi sa chapter 13, verse 14, "And the Lord said unto Abraham, after that Lot was separated from him, Lift up now thine eyes, and look from the place where thou art, northward, and southward, and eastward, and westward." And then 17, "Arise, walk through the land, in the length of it, and in the breadth of it, for I will give it unto thee." Sinabi ng Panginoon kay Lot, ay kay Abraham. Imagine mo. So, isang patuloy na Panginoon na kay Abraham. And then, chapter 15, verse 1, it's a God's promise for children. "After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision, saying, Fear not, Abraham, I am thy shield and thy exceeding great reward." Diba? Imagine mo, ang lakas pala ng prophet na kay Abraham. Hindi man lang naalala ni Lot na sobrang panik niya, na sobrang takot niya. Dapat naisip niya yun kasi may dalawa siyang anak na babae. Lot forgot to seek God's help for making the right decision. Diba? Nakalimutan ni Lot, may Diyos pala. Diba? Hindi mo lang siya nanalangin. Dapat pagdating niya sa sakit, nanalangin siya. Ano yung tulong na pwede niyang makuha sa Panginoon? Diba? Ma-guide siya. Ano ba yung tamang direksyon? Dalhin ba ka, i-guide siya ng Panginoon, dalhin pa balik kay Abraham. Diba? Pero believe ka, kasi ang Panginoon, hindi nakalimutan si Lot eh. Diba? Basahin niyo sa verse 29. 29. "And it came to pass, when God destroyed the city of the plain, that God remembered Abraham, and sent Lot out of the midst of the overthrow." Ito yung destruction. "When overthrow the cities in which Lot dwelt." Diba? Di mo naalala siya. Pero sila di mo na niya naalala ang Panginoon. Ganyan tayo minsan. Diba? Mga tao. Minsan, may problema tayo, nauna na agad yung panic, nauna yung solusyon. Ang Panginoon na lang, later na lang. Lord, nag-decision ako eh. Ito, pwede bang pagkaloob mo sa akin, itong decision ko. Lord, pwede bang yung decision ko na ginawa? Ito ba ay nakakalimutan, yung decision mo ay bibigay ba ng papuri sa Panginoon? Yun lang, kinalimutan mo, wala na, dinis-honor mo ng Panginoon. Diba? Yun, ito yung palabas natin, diba? Kaya part natin honoring God. Ibig sabihin, on all our ways, dapat mauna ang Panginoon. Hindi dapat mauna ang ating sarili. Diba? Pwede din sabihin na God's grace that lead kay Lot yung kanyang salvation through the angel. Kasi naalala siya ng Panginoon, di ba? From Sodom and Gomorrah. Yung decision niya kasi, kung titignan mo sa Proverbs 14:12, "There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death." Ito yung sinasabi ko na minsan parang decision tayo, minsan out of parang takot, out of anxiety, out of tayo sa mga decision natin. Kaya nagkakamali tayo, di ba? Hindi natin napakonsulт. Kaya ang dulo ng decision natin, puro sablay. Then, James 1:15, "Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it finished, bringeth forth death." Ito ba yung mabigat? Minsan nagawa ka ng kasalanan, tayo, hindi natin alam, unknowingly, nadadagdagan, pumapatag ko. Ano ba ako? Nagsinungaling ako sa asawa ko. Hindi pa ako sinungaling ako. Sabi ko, hindi ako minum. Pero minum ako minum ako. Pero magsisinungaling ako. Nagalit siya ngayon. At siyempre, nagawa na naman yung mga alibay. Ganun yan eh. Di ba? So, sabihin, dumatagdag yung kasalanan. Nanganganak.
Sa mga bata, ganun din. Saan ka nang galing? Ay, dyan po, Nay. May kinita na kaklase ko. Oh, yung kaklase mo. Saan ka kaklase mo? Ah, dito lang, sa may kabilang street. Sige nga, puntahan nga natin. Ay, lumipat na pala si Nama. Ay, bang ano. Di ba? Napipili na, ano nyo, minsan may nagagawa tayong mali, unknowingly, para ma-justify ginawa natin mali. Nakagawa tayo parang bawang kasalanan, parang kay David. Di ba? Si David, gano'n eh. Nagkasala siya, nung nadala siya kay Bathsheba, imbis na ayusin niya, ang ginawa niya, pinapatay pa niya asawa ni si Uriah, pinapatay niya. Kumuha siya ng paraan. Pero nagpayad naman siya sa pagkakasala niya. Yung failure ni Lot as a father, kasi dito sa ating context. Pero kung laliliman pa natin kung ating pag-aralan, hindi na siya para sa tatay. Ito ay para sa parents din. Diba? As a parents, dapat pinagabayan natin yung anak natin na kung ano yung dapat silang gagawin. Sabi nga kanina, train na po sa the way they should go. Diba? Saan ba sila papunta? Siyempre, tuturuan mo siya ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Kung ang magulang ay hindi ganun ang mentality, ano ituturo natin? Parang nangyayari kay Lot. Ano nga may tuturuan sa anak niya? Wala na siya. Lumayo na siya kay Abraham. Hindi niya na alam kung nangyayari. Hindi pa na bumalik siya. Diba? Hindi tayo nagsisimba. Wala tayong interest activities. Diba? Ano ituturo mo sa anak mo? Uy, umatin ka na activities. Nakita ka namin, ikaw nga, di umatin. Diba? Sumunod ka sa mga magulang mo. Yung magulang mo, hindi naman sumusunod din kung ano sinasabi sa kids. Yung mga bata, magiging magulang yan. Tayong mga magulang, kumbaga, ano yan eh, tayo yung magiging gabay ng mga anak natin na magiging magulang din. Kaya yan, hindi mapuputol yan. Dire-diretso yan. Diba? Amen po ba? Kaya yan, dapat bilang magulang, sabi nga, gagabayan natin anak natin. Hindi yung hahayaan natin kung ano lang yung gusto nila. Yun yung mabigat. Diba? Yun yung pinakamabigat. Ay, ito gusto ko eh. Matulog sa church. Diba? Yun na, ano naman, hindi naman napipigilan. Hindi, ito, marami ito. Ay, gusto ko sa labas na ako. Hindi na napipigilan. Diba? Pag aawit, nagagalit na si brother ano. Kasi, awit, walang mga masumbok. Kasi mga magulang, hindi magsumbok. Yung mag-preaching nga lang tayo, kasi ito, kasali ako dito, kasi gano'n din ako. Nasa church tayo, ano ba tama dapat? Hawak natin, Bible. Naglalay tayo dito. Kaya mas maganda siguro, tanggalin na lang din eh. Di ba? Kasi wala eh. Ibig na nagpapasya tayo, nagpo-phone tayo. Pag nasa church, gusto mo kinakausap yung mga katabi. Diba? Ang magulang, yun din. Diba? Yung mga kabataan, kaya hindi magiging magulang kayo. Maintindihan nyo yung sinasabing, teach them the way they should go. Dapat ngayon pa lang natututo na kayo para pagdating na inyong time, eh, ready na kayo. Alam nyo yung gagawin nyo. Nakalakihan nyo. Diba? Yun yung mabigat na pagkakamali ni Lot. Pagkakamali lang kay Lot, wala na siyang naging way na para after na, hanggang kinamatayan niya na yun. Hindi niya na nabago, hindi niya na naayos yung buhay niya. Ang Lot life, we can say, is a picture of a similar for a backslider. Na ano niya ba? Para siyang backslider. Kasi nandun siya dati sa Panginoon na kay Abraham, mas pinili niya lumayo para tayo, di ba? Bisa may mga attendee tayo, may mga member. Mas pili nilang lumayo na lang sa gawain. Mas pili nila lang na ibang punta nila. Mas pinili nilang bumalik sa dating buhay. Life also can be pictured as a Christian living a carnal life. Diba? Nandun siya sa atin.
natrap na siya sa Sodom and Gomorrah. Di siyempre, yung way of living niya, magiging gano'n na rin. Hindi natin hindi natin sabihin na makukumpara sa panahon natin ngayon. Kasi iba ang panahon talaga ng Old Testament. Sa atin, lahat ng pagkakataon na maituwid tayo, meron tayo ngayon sa panahon na ito. Tinanggap natin ang Panginoon, sabi nga, nandiyan siya sa puso natin, di ba? Tinanggap natin eh. Ang makikita mo nga lang yan, kung talagang may Diyos ka, magmamanifest yan sa kilos natin, sa pagsasalita natin, sa way of living natin. Di ba? Kaya nga may tinatawag na carnality. Mga tumanggap sa Panginoon si Kristo, same, pero mas pinipili lang pamuhay yung dating buhay nung hindi pa sila Kristiyano dito matanggap. Nagiging mix ngayon yung kanyang ano. Ang nangyayari pa most of the time, yung kanyang old life na justify pa niya ngayon. Kaya pag nare-review, imbis na matanggap niya yung review, ang nangyayari, justify niya yung ginawa niya na pagkakamali. Di ba? Yan eh. Kaya ang encouragement natin ngayon, sabi nga, kung tayo ay gano'ng buhay natin, na tayo ay nabubuhay pa rin sa kasalanan, nabubuhay pa rin sa mga pagkakamali natin sa buhay, nabubuhay tayo sa maling desisyon natin, sabi natin, lumapit tayo sa Panginoon. Come to Christ. How much heavy your problem is, fear is not an option. Diba? Diba sa Romans 5.1, sabi nga, sabi sa Romans 5.1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And we accept Christ in our heart, and the Holy Spirit dwells in us. Diba? Kaya, fear is not an option. Lumapit tayo sa Panginoon. Diba? Sabi nga ni Timothy 1:7, for God has not given us the fear of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Diba? Kaya dapat hindi. Kasi nasa Panginoon ako eh. Bakit ako matatakot? Hindi tutulong sa akin eh. Kalimutan mo na ako ng kaibigan ko. Kalimutan mo na ibang tao. Pero alam ko, may Diyos ako, hindi ko iiwanan. Dahil pinakako niya, diba? He will not leave thee, He will not forsake us, nor leave us. Diba? Kaya, sabihin, any moment, sa sitwasyon po natin, nandyan siya. Yung fear, okay lang yun, normal tao ka eh. Pero yung mag-dwell ka ng matagal sa fear mo, pero hindi na maganda. Diba? Yun ang kaibahan ng panahon nito, saka ngayon. Yung panahon nila, walang magkagay sa kanya, walang magsasabi. Nailigtas mo siya, pero wala na siya magpapaalala sa kanya. Wala siyang mga kapatiran na magpapaalala. Diba? Wala siyang Bible na babasahin. Tayo meron eh. Yun yung pagkabatindi eh. May Diyos tayo, may Bible tayo, may preaching, may ano pa, pero parang hindi lang tumatalab. Parang we try to challenge God. Kaya try natin yung kanyang grace. Diba? Hindi po dapat inaabuso ang grace ng Panginoon. Alam natin ang Panginoon, may siyempre may time niya. Pag talaga hindi ka susunod, pati ka sa ulo mo, may tinatawag na chastisement. Diba? Come to Christ. Diba? If great sin before God, confess to God. Sabi nga, 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from our righteousness. Ano i-confess mo? Yung weaknesses mo? Stubbornness? Pride? Arrogancy? Being a teammate with Satan? Mabigat lang yung being a teammate with Satan. Pero kung unawain, maaaralin niya. Yung hindi natin pagsunod, parang pinagbibigyan natin si Satan. Na ano diba? Pag hindi natin ginawa yung tama at tayo nagkaroon ng puro kasalanan, ang natutuwa
si Satan. Kaya nga sabi, grieve not the Holy Spirit. The Holy Spirit na nasa akin. Kaya nga may sanctificate, kaya nga sinasanctify tayo. Kasi mahirap nga natin gawin. Wala na Panginoon eh. Diba? Sabi nga, sa atin ayan. Hindi natin magkawala ng bagay kung wala ang Panginoon sa Kristo. Amen. Mahirap gawin, pero kung gagawin mo isang bagay with faith, pananampalataya, magagawa mo. Pero ang gagawin mo ay mag-reason out. Gagamitin mo yung verse na the spirit is willing, the flesh is weak. Ay, balik. Flesh is weak. Bali, yun yan. Pares na yan. Spirit is willing. Willing ka. Yung willingness mo nasa utak lang eh. Yung flesh ito. Yung makasalanang katawan natin. Kasi may sin of nature tayo. Yung lumalabas na nagagawa ating mali is because of the sin of nature. Yung kaya tayo nakagawa ng mali. Yan yung the works of sin. Diba? Nasa Panginoon tayo, hindi natin tawad eh. Ginawa niya tayo matuwid sa kanya harapan. Diba? Pero hindi natin ginagawa. Lahat po ito tayo kasali tayo dito. Wala akong pili. Kaya sabi sa inyo tayo paano sa ating lahat. Diba? Yung weakness, yung stubbornness, marami tayo stubbornness. Diba? Kahit anong paalala mo, ganun talaga. Yung pride, matindi. Bakit ako susunod? Kali na. Diba? Bakit ko gagawin yan? Bakit ako hihingi ang tawad? Arrogancy. Meron pa rin tayo mga Kristiyano. Pag kinakausap mo, galit pa pag sinabihan mo ng mali. I-smith pa. Diba? Hindi dapat ganun. Sabi, di ba kanina, come to Christ. Ngayon ay come with humbleness to Christ. With full humility. With conviction of surrendering of life to Him. With faith. Di ba? Siyempre, lumapit ka sa Panginoon, dapat, nandun yung full conviction mo na talagang hindi ka tawag sa Panginoon. Di ba? Talagang siya ang ano, kaya nga natin, siya lang ang Diyos mo eh. Wala nang iba eh. Kaso bakit yung, pero bakit nalalagyan pa ng ano, ng iba kong Diyos? Yung idol. Yung idol, lagi hindi nawawala yung idol eh. Diba? Alam niyo yung idol. Yung bagay na binibigyan mo ng pagkakataon, mahabang panahon, maraming oras, yan yung idol mo. Media, diba? Kayo nakakala ko ng bagay na inubos niya yung oras natin instead na para sa Panginoon. Siyempre, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan ng problema. Hindi naman pare-pares. Pero ang category na lang, nagkakasala na. Iisa lang. Nagkakasala sa Panginoon. Proverbs 22:4, by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Diba? Matthew 23:12, and whatsoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Kaya dalawa lang yung points ko dyan. Come to Christ and come with humbleness to Christ. Sabi nga eh, if Lot did not choose to live but stay with Abraham, iba kaya magiging istorya ng buhay niya? Posible. Nasa Panginoon siya eh. Pero bakit tayo nasa Panginoon? Pero ganun pa rin. Hindi natin magawa na kalimutan yung mga bagay na hindi natin ginagawa. Ano ba yung sin na tinatawag? Sabi sa James 4:17. Therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is a sin. Kaya yung ginawa ni Lot, mali yun. Kaya it's a sin. Nabayaan niya yung anak niya. Diba? Tayo. Hindi na ba?
Therefore, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is a sin. Alam naman ninyo, sa sarili ninyo, natin, kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin, hindi natin ginagawa sa Panginoon. Alam natin, hindi natin kailangan isa-isahin. Para ikukupi mali niya, ikukupi mali, hindi ganun. Tayo sa sarili natin, meron tayong time na i-assess, kaya ano natin, sabi ko, i-assess natin sa sarili natin. Pero na-assess nyo na ba? Nagkaroon ba tayo ng assessment? Kung kayo na rin nakakala niya, kung ginawa ninyo, hindi ko nasakop yun. Ako magpaalala na. Kasi ako, may sarili assessment na naman naman. Diba? Nagagawa ko kaya? Napapasaya ko kaya ang Panginoon? Nag-glorify ko kaya ang Panginoon? Diba? Sa mga kilos ko, sa mga pananalita ko. Diba? Ang purpose natin pumunta ng church is para matuto sa salita ng Diyos. Para may baon tayo paglabas dito. Kasi yung baon natin, iniiwan din natin dito. Tapos bibit natin nagpapaglabas. Ang pinakamatindi ito yung pride talaga. Pride sa discipline. And the rest, ano lang yun. Sabi nga ang aking paalala, sabi nga conclusion na, ano pa dapat natin gawin? Para hindi tayo makaiwas tayo sa pagkakasala, di ba? To resist temptation and not to commit sin. Ito yung kanina binanggit ko, James 4:17. Therefore, to him that knoweth to do good. Exactly, alam natin yung tama. Tayo, alam natin yan. Naniniwala ko, alam natin yung tama. Ang warning, and do it not. Kaya tayo nagkakasala. Kaya paalala sa Proverbs of Solomon, Proverbs 1:10, my son, if sinners entice thee, consent thou not. Imagine yun, meron ka pala pagkakataon. Diba? Alam mo na ulit ka, magkakasala ko dito. Pag mo hayaan na madala ka niya. Sabi ko kanina, Satan, matalino yan. Wala kahit anong talino niya sa lupa, papasok tayo kasi. Alam niya kung paano tayo iligisan. Alam niya kung saan ka itatrap. Diba? Kaya kung magsisinungaling, kung igagawa tayong mali, o simple lies, tandaan nito, ang Panginoon is omniscient. Hindi mo pa sinasabi, hindi pa ginagawa, wala yung kanya, alam niya, nagagawin. Kaya nga mapalad tayo na may Kristo tayo, may nagpapaalala. Ang problema lang, tayo ba nasa Panginoon talaga? Sabi yung ano ko? Sabi ko nga sa ano, sa kalimutan bakit Romans 8:7-9. Ito yung verse ko ito sana eh. Yung picture ng isang Kristiyano na we're living like a carnal life. Paano mo ito natin yung ano yung carnal life? Galit ba ang Panginoon doon? May grace ba ang Panginoon doon? Romans 8:7-9. Because the carnal mind is an enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. But we are not in the flesh. But we are not living in the flesh. Diba? But in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of His. Pero wala naman siguro sa atin dito na yun sa Panginoon. Diba? Isang enmity. Diba? Romans 7:19-20. For the good that I would I do not. But the evil which I would not,
that I do. Now, if I do that I would not, it is no more that I that do it, but sin that dwell in me. Sabihin, may bagay ako dapat kong gawin, pero hindi ko ginagawa. Yung alam ko na hindi ko dapat gawin, yun ang mas ginagawa ko. Di ba? Gano'n naman talaga yun. Di ba? Romans 7 yan, 19-20. Yun yung mabigat na challenge. Actually, challenge to. Itong verse na to. James 4:7, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. The only fear na dapat meron tayo sa sarili natin is the fear of God. Sabi sa Proverbs 1:7, the fear of God, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. But fools despise wisdom and instruction. So sabi ko kanina, di ba? Kung may problema, huwag magpanik. Fear is not an option. Come to God. Diba? Kasi dapat ang meron lang tayong fear yung sa Panginoon. Ngayon ang tanong, meron ba tayong fear sa Panginoon? Kuklose ko na po yung aking devotion sa 51, Proverbs, Psalms 51, 1-3. Ito ay panalangin ni David. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto the multitude of thy tender mercies, blot out my transgression. Wash me truly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I acknowledge my transgression, and my sin is ever before me. Kaya yun lang po ang aking tayo po yung tao mahina, nagkakasala. Pero, ibig sabihin, hindi pa pwedeng habang buhay, hanggang bumalik sa Panginoon, namumuhay tayo sa kasalanan. Amen! Ano ito yung natin i-assess din sa rin natin. Kaya may sanctification tayo, tinatawag. Diba? We are sanctified by the word of God. Ito ang magbabago sa atin. Pero huwag na sana na dumating tayo sa punto. Habang nire-review tayo, nagiging matigas tayo. Habang nire-review tayo sa Diyos, parang sabi nga itchy lang. Na pagkamot mo lang, okay, pasok ka lang. Parang wala lang sa atin. Diba? Nakita natin yung buhay ni Lot, ano yung consequences ng kanyang pagkakamali. Na lumayo siya sa Panginoon. Huwag na sana dumating pa tayo sa puntong gano'n. Na dahil may mga tao na nare-review, lumalayo. Meron namang nare-review sa loob, pero yung loob, ibig na lumabot, ibig sa Diyos, pero tumitigas. Nagiging matigas ang ano. Nakikita yan sa kilos. Kung ano ang reaction mga kilos natin. Doon nakikita yan. Okay. Tayo po ay tumikit at ilapit natin sa Panginoon. Ang ating mensahe. Makita ng Panginoon na ating humbleness sa Kanya. Tanggapin natin at mapaalalahanan tayo sa ating mga pagkakamali. Tapos niya yung pagkasin ko.
Amin pong bahalang Diyos, Lord, hindi kami kayo malapit sa iyong napangaman ng pasasalamat, sa iyong mensahe, pagpapaalala, Panginoon, na sa aming mga kahinaan, Panginoon, kaya ito nagkakamali sa aming desisyon, kakamali, Panginoon, na hindi ko kayo namin inuunan, nagkakamali kami, nawawala ang takot ng Panginoon, kapag kami ay nagkakaroon ng mga problema. Panginoon, tuloy po kami, na hindi ko ay maging matatag, na tanging ang mga sandang namin maging sandata pa rin sa mga tukso, sa mga sitwasyon na kami po ay na babalot ng takot, Panginoon. Na po namin, Panginoon, na sa inyo ay maraming solusyon sa aming mga problema. Salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay sa amin. At kami po ay minsan ay nalilinis ang ganda. Tuloy nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu ang mag-manifest po sa aming buhay. At tuloy kami paalalahanan sa araw-araw ng buhay na kami ay nasasambak, Panginoon, sa bawat temptation, sa bawat lugar na pupunta namin, sa bawat tao na kinakausap namin. Salamat po, Panginoon, sa inyong pagpapala. Pagbabago po, Panginoon, at pinataas namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Amen po, hinihingi ko po ang bawat isa na magsitayo po. Amen po. Nagawin manalangin para po sa ating offering screen po. Panginoon, maraming salamat po muli sa umaga ito. Kaabot ko na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pwede po namin teaching, Panginoon. Kaya po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkabay po ay Igon lagi, Panginoon, sa mga pagkagat po ang mensahe, Panginoon. Kaya po sa oras po ang pagkagaya, Panginoon, kung sa mga natin, Panginoon, ganyan po ang puso, pagbigay po, ang magbigay po, Panginoon, magbigay po ito sa inyong
gawain. Gusto ko ang magbibigay at tuloy ko sa inyo. Ang aming sa madalangin sa Panginoon Jesus. Wala naman siguro tayo masyado na kasi nasabi namin ng umaga. So, wala na natin. Kaya tayo ngayon na dito ng umaga. Kaya tayo po yung mag-closing na para makapag-practice. Let's close in prayer. Lord, maraming salamat muli sa araw na tapos. Kayo na ipaglalaan sa aming paglaan na walang mga salita na bahagi ay bawang namin kayo Lord at sa mga pagkakataon na yun kayo pa rin po pang kabay namin sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen.